Good morning Philippines, mga kababayan, mga barangay, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 25, 2023. Marami po tayong dapat pag-usapan, pero nanguna po sa balita ngayon, mga kabarangay, ay ito pong paglabas di umano ng TRO ng Supreme Court dito sa contempt na ginawa ng lower house laban kay Gobernador Mamba. Ano po nakakagulat dito, mga barangay, sapagkat itong si Gobernador Mamba na kasalukuyang inimbestigahan ng mababang kapulungan ay sinight ko siya ng contempt dahil di umano sa mga pag-iwas sa mga tanong, sa hindi pagsagot sa mga katanungan ng mga kongresista na nag-iimbestiga sa kanyang kaso tungkol sa Bortayen, sapagkat di umano noong panahon ng halalan noong May 2022 naglabas po ng malaking pera ang pamahalaan probinsya ng Cagayan Valley para sa tulong ng COVID. Ngunit ayon sa kanyang kalaban sa politika, ito ay pamimili ng boto. So about 600 million ang involved dito. So inimbestigahan po ito ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ngunit si Gobernador Mamba, ang lagi pong sinasabi niya, ang kaso ay nasa korte na, sa ombudsman, nasa Sandigan Bayan. So sub judice na, ibig sabihin bawal sa kanyang magsalita tungkol sa mga bagay na may kaugnayan ng kaso, sa kaso. Ngunit dahil dito, he was cited for contempt by the lower house. At sa panahon na isinuko ni Gobernador Mamba ang kanyang sarili para sa may patupad yung contempt na desisyon ng lower house, kasabay naman ang pagbaba ng TRO na inisyo ng Supreme Court, na ibig sabihin pinagbabawalan ng Korte Suprema na ikulong si Gobernador Mamba sa Kongreso dahil sa contempt na ginawa o ipinataw sa kanya ng mababang kapulungan. So ang sabi, bawal until further notice by the court. So ibig po sabihin, hanggat hindi binabago ng Korte Suprema, hindi nare-recall yung TRO na yan, ay mananatili po na hindi siya pwedeng makontempt. Ano po ang implication nito, mga kapatid, mga barangay? Sa ilalim po ng saligang batas, ang Kongreso ay binigyan po ng kapangyarihan para mag-cite ng contempt. Nang sa gayon po ay mapilit nila ang sinumang kanilang ipatatawag na sumunod sa kanila. Dahil kung hindi, isa-cite sila ng contempt, at habang yung contempt na yan ay hindi inaalis ng Kongreso, mananatiling nakakulong sa Kongreso ang sino man, any person who was cited for contempt. Ngayon, ano po ang implication dito sa TRO na ipinalabas ng Supreme Court? Ibig po sabihin yan, titingnan natin literally, pwedeng pawalang bisa ng Supreme Court ang contempt na ipinapataw ng Kongreso sa sinumang gusto nilang patawan ito. So ibig sabihin po, hihina ang kapangyarihan ng Supreme Court, sapagkat ayon sa ang sinumang whoever is being cited for contempt, pwede pong pumunta sa Supreme Court katulad ng ginawa ni Gobernador Mamba at humingi ng TRO. Yan po ang literal na interpretation. Ngayon, ano po ang kumbaga ang malalim na implikasyon nito?
Sa ilalim po ng saligang batas, meron tayong tinatawag na separation of powers. Ibig sabihin po, iwalay at pantay ang kapangyarihan ng Kongreso at ng Supreme Court. Ibig sabihin, hindi pwedeng pag-aalaman ng Supreme Court ang ginagawa ng Kongreso sapagkat wala itong kapangyarihan dahil sila ay pantay at hiwalay na sangay ng pamahalaan. So ito po yung sinasabi na saligang batas. At dito bago magkaroon ng tinatawag na constitutional crisis. Ano po ibig sabihin? Malalagay sa balag ng alanganin ang ating gobyerno kung saan magbabangga nitong tatlong magkakapantay at magkakahiwalay na sangay ng pamahalaan. Meron po tayong executive, meron tayong judiciary sa ilalim ng Supreme Court at meron po tayong Kongreso. So, yan po yung kumbaga implikasyon. Ngunit, ang tanong po dito, mayroon po ba talagang kapangyarihan sa Supreme Court? Well, of course, sa ilalim po ng saligang batas, unang-una dyan, ang Supreme Court ang mayroong final say kung ang isang issue ay constitutional o unconstitutional. So, ibig ko sabihin, ang dahilan ng Supreme Court kung bakit nag-issue siya ng TRO, sapagkat maaaring sabihin niya unconstitutional ang ginagawa ng Kongreso. Yan lang naman po ang pwedeng dahilan kung bakit pawawalan ng Supreme Court ang isang bagay na ginawa ng isang sangay ng pamahalaan. The act is considered to be unconstitutional and only the Supreme Court can finally say whether it is constitutional or unconstitutional. So, in this case, pa man natin nababasa yung PRO na yan, pero most likely, yan po ang magiging rason that the cite of contempt imposed by a lower house against Governor Mamba on that particular issue is definitely considered to be unconstitutional by the Supreme Court. Although hindi pa naman final din yan sapagkat TRO lang yan, sabihin temporary restraining order. So sa unang tingin ng Supreme Court, ang ibig sabihin labag ito sa konstitusyon. Kaya hinihingan po ng comment yung Congress, lower house. Ano masasabi nyo rito sa ganitong sumbok sapagkat sa unang tingin ay unconstitutional ito, pero patnayan nyo na hindi. Sa ganon, the TRO will be lifted. Ngayon kung mabigo naman ang mababang kapulungan na patunayan na ito ay constitutional, kanilang ginawa ay constitutional, so magiging permanent injunction na po ang TRO na yan, will become permanent. So sabi, hindi na pwedeng i-contempt si Governor Mamba. Now, ang implikasyon nga po sa ibang kaso na kahalimpulan, magiging, ang tawag ko dyan, stare decisis, na ibig sabihin, magiging panuntunan na yan sa ganung kahalimpulan na kaso na hindi na pwedeng i-cite ng Congress ang sino man na may katulad na kahalimpulan na kaso kung kay Governor Mamba. Yan po ang maaaring magdulot ng tinatawag nating constitutional crisis. Pero ang ibig ko sabihin dito, dapat maintindihan ng lahat that with respect to what is legal and constitutional, the Supreme Court is always right, meaning whatever it says, it has to be followed if we want orderliness of the society. So yan po ang katotohanan tungkol sa mga bagay na yan.
whether the decision of the Supreme Court is in accord with our opinion or not, wala po tayong magagawa sapagkat pagdating sa bagay na ito, ang Supreme Court lamang po binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas na magsabi kung itong ginawa ng Kongreso o sino man ay constitutional or not. So, yan po ang katotohanan tungkol sa bagay nito. Although sa unang reaction po, maraming magiging negative reaction maybe, but the fact is, under the Constitution, it is always the Supreme Court which is the final arbiter as to the issue of whether a certain act by any branch of government or by any person for that matter is constitutional or not. And we have to follow whatever the Supreme Court says regarding the matter. So, yan lang po yung kaunti nating paglilinaw. Mga kapatid, gusto po nating bigyan ng pansin. Nung nakaraan po natin, sinabi natin na itong si Maharlika, itong si Magalong, at itong si Robredo ay nagtatangka po na papagsakin ang pamahalaang PBBM. Bakit po nasabi natin po yan? Sapagkat una, kumbaga pinalutang ang tatlong personalidad na ito kasama yung mga kanilang followers na matindi ang korupsyon sa kasalukuyang pamahalaan. Kumbaga, kanilang binibigyan diin na mayroon pong katiwalian, matindi ang katiwalian, equivalent to the administration of the martial law of Ferdinand Marcos Sr. So parang kinakarintulan po. Alam naman natin dahil sa korupsyon na yun na pinaniwalaan ng sambayanan, yun po ang naging ugat ng sa revolusyon. So kaya po nasabi natin ngayon, isa pong vlogger ang narinig po natin sa katauhan nitong si Insurrecto o si Cabunyo na katulad din na sinasabi ni Maharlika. Ngayon po ay nananawagan po itong si Cabunyo, itong ka-inso na ito, Insurrecto na ito, na magkaisa ang opposition. Ang sinasabi niya upang sa ngayon, upang alamin ang katotohanan tungkol sa 2022 election. Ano po ang implication nito, mga barangay, mga kapatid? So, nagkakaroon po ng matinding panawagan. So, itong si Kainso, siyempre po, si Robredo, kasama dyan, at si Magalong, yung kanyang kumpanya laban sa korupsyon, naglunsad na po sila ng Movement for Good Governance. Ano po ang sinasabi dito? Sa issue po ng kumbaga, yung kumpanya po ng opposition upang pabagsakin ang kasalukuyang pamahalaan ni BBBM ay questionin ngayon. Hindi lamang po sila sa korupsyon concentrate kasabay po sa issue ng korupsyon at ito po, they are now questioning the legitimacy of the election. Ibig po sabihin, they are laying the predicate na nagkaroon ng dayaan ng 2022 election with the smart money upang palagdasin na hindi naman po totoong nanalo si PBBM noong 2022 election. At kung kanila pong pagsasamahin yan, korupsyon at yung
sinasabi nilang katotohanan na hindi naman talaga nanalo sapagkat dinaya lamang sa Robredo. So, yan po pag naging solid sa utak na sampayanan, yan po ay sa kanilang paniniwala ay magiging basihan para sa isang EDSA 3. Kaya yan po sinasabi ni Cabunyo, ano pong insurrecto na po sa kanya, sa huli na yung EDSA 3. Pupunta din tayo dyan. Sa ngayon, dito muna tayo alamin ang katotohanan with the COMELEC tungkol sa 2022 election. So, ang ibig po sabihin yan, they are trying to implant into the minds of the public that PBBM was not duly elected, that he became president because of fraud committee and conspiracy with the smart money. Yan po mga kabarangay, mga kababayan, ang kanilang pinalulutang ngayon. So, kumbaga, mapanganib po ito in the sense na kung hindi ito makontra, counter, ay baka dumating ang panahon na katulad nung nangyari ng Marcelo na nalason ni Ninoy Aquino ang sambayan ng Pilipino, at kasama na rin po tayo doon na napaniwala na masama ang Marcelo ay dineklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So ito po ngayon ang kahintulad na direksyon na tinatahak po ng opposition. Inuulit po natin mga barangay, mga bayan, mga kapatid, that we have nothing against campaign against corruption. Hindi po natin kinukontra yung anumang kilusan laban sa korupsyon. Yan po ay advocacy ng bawat matinong Pilipino. Yan po ay tungkulin ng bawat matinong Pilipino na alisin ang mga tiwali o katiwalian sa pamahalaan. At pinagdala tayo po nanais ng isang malinis na panipaniwala na halalan sa tuwing sa bawat eleksyon. Ngunit ang atin pong nilalabanan dito sa kumpanyang ito, ang oposisyon, ay ang kanilang malisya na ang nasa likod, kung saan ang nasa likod ng kanilang ginagawa, yung intention ng kanilang ginagawa ay hindi talaga para sa kabutihan sa sambayan ng Pilipino, bagkus para isulong ang kanilang interes, mapapagsak ang kasakalukuyang pamahalaan katulad nung nangyari noong 1986, at sila ay maupo at lumakas na muli ang oligarkiya sa ating gobyerno na sila mismo, itong mga oposisyon na ito, positionista na ito, ang mismong bumubuo. Ito po mga barangay, mga kababayan, ang ating nilalabanan dito, sapagkat makikita po natin ang malisya na nasa likod ng kanilang ginagawa. Ito po mga pinklawan, ito mga dilawan, sinasabi natin na nais makabalik sa kapangyarihan, sapagkat simula po noong 2016 ang sila po ay natalo ni Pangulong Duterte, at nasundan po ito ngayong 2022 eleksyon na kung saan nanalo si PBBM sapagkat ibinuto siya na sambayan ng Pilipino sa paniniwala na si PBBM among the presidential aspirants in 2022 ang makakapagpatuloy sa legacy ni Pangulong Duterte, guaranteed by the fact na si Sara Duterte, ang anak ng dating Pangulong, mismo ang katandim ni PBBM as Vice President. So, naniwala po ang tao
na si PBBM ang makakapagpatuloy sa legacy ni Pangulong Duterte. Kaya po overwhelmingly more than 30 billion ang bumoto po sa kanya. Na iyan po ngayon ang sinasabi ng mga opposition na kaya siya nakakuha ng ganong kadaming boto sapagkat dinaya lamang. Pero alam po natin na hindi ito totoo. Alam po natin na talagang ibinoto siya ng sambayan ng Pilipino. Simula pa po ng mga early surveys na pangitang-pangitan na talagang nangunguna siya. Ang preference talaga ng sambayan ng Pilipino ay si PBBM. Hanggang po, wala po sa simula ng campaign period o hindi pa nagka-campaign period, nangunguna na po sa survey si BBM hanggang sa araw ng eleksyon. At yan po, it culminated in 30 million votes, more than 30 million votes, na sinasabi nitong kabunyog na ito as a spokesperson ng opposition na hindi totoo. Kaya nais nilang alamin ang katotohanan sapagkat hindi sila naniniwala na ito ay totoo, na talagang ay binoto si BBM ng more than 30 million Filipinos. So, ang nakakalungkot po dito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, napakaaga pa pero naghahanda na po. Itong ginagawa nila ay paghanda ito sa politika upang makabalik sila sa kapangyarihan. Patuloy na kanilang sinusulong si Leni Robredo. Ngayong 2025, patatakbuhin po nila ng senador yan. Kapag nanalong senador, patatakbuhin po nila ng Pangulo ulit sa 2028. At kung saan ang posibleng makalaban naman ay si BP Sara Duterte. So, ang strategy po ngayon ng mga ito ay sapagkat alam nila na kung hindi masisira si Pangulong Marcos ay patuloy na malaki ang posibilidad na Sara Duterte ang i-endorse ni BBM. So kailangan papagsak nila magkaroon ng EDSA revolution. Yak, i-deklara po nila na ito ay revolutionary government sapagkat kung hindi, patutulad yan nung nangyari kay Iraq na kung saan si Iraq ay na-expel o natanggal sa pamamagitan ng EDSA 2. Ngunit sinabi ng Supreme Court na ang pamahalaan ng GMA ay hindi revolutionary. Bagkus si GMA ay naging pangulo kapalit ni Iraq in her capacity at the time as Vice President. So Arroyo succeeded to office in her capacity as Vice President, meaning she succeeded to presidency by succession in consonance with the Supreme Court with the constitutional provisions to that effect. Kapag nag-resign ang Pangulo, papalit ang Vice President. Dito, sa kaso ni PBBM, kung mapapabagsak nila si BBM, hindi po nila pahintulutan na si Vice President ang papalit. So, ang gagayahin po, sigurado, ay yung nangyari between Marcos and Cory, kung saan expelled si Ferdinand Marcos Sr. as President, patalsik. Tapos umupo si Cory with her revolutionary government. Sapagkat si Cory at the time hindi naman Vice President ni Marcos, ang Vice President ni Marcos si Tolentino. So para makaupo si Cory, sabi ng Supreme Court, revolutionary government ang kay Cory, kung saan siya ay naging pangulo sa pamamagitan ng EDSA people power, not by succession.
Pero nung pagdating kay IRAP at JNA, ang sinabi ng Sopoport, ang pag-alis ni IRAP sa Malacanang, ng kasagsagan ng people power ng EDSA-2 can be considered his resignation as president. At dahil nag-resign siya, pumalit si JMA bilang vice president. So dito po sa kaso ni BBM, kung mapapatalsik nila, hindi po natural, hindi nila papayagan na si vice president ang uupo kapalit ni BBM kung mapapatalsik man. So palalabasin po nila na revolutionary government at iluluklok nila si Leni Robredo bilang presidente. Pero honestly po, sa atin pong honest to goodness evaluation, kahit ano pong gawin ng opposition sa ngayon, ay hindi po mamamaterialize yung EDSA-3 na kanilang pinapangarap. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat unang-una po, hindi credible na leader si Leni Robredo. Majority of the Filipino people believe that Robredo is not capable of being a president. At sa ngayon, wala po tayo nakikita na pwedeng maging pangulo mula sa oposisyon. Wala pong credible, not even Magalong. Although si Magalong ngayon ay sa kanyang ginagawa ay kumbaga nagpapasikat siya. He is trying to champion his the cause of clean governance. Yan ngayon. At ito ang dahilan kung bakit nagtatayo sila ng movement for good governance. Maaari pong preparasyon yan mismo ni Magalong. Ngayon, ang opposition nagkakaisa lang po yan para mapatalsik si BBM. Pero pag napatalsik si BBM, sila din po maghiwa-hiwalayan sapagkat merong kanya-kanyang personal na interest. Magalong may sariling interest na maging pangulo. At itong siyempre sa Robredo, may followers na. Talagang nandyan ang followers niya na gustong siya ang maging presidente. At isa pa rin po dyan itong si Rapi Tulfo na medyo nagiging sikat na, ayaw man niyang sabihin pero nag-aambisyon yan. So ang ibig po sabihin yan, kahit na sa 2020 watak-watak din po ang oposisyon at magiging pabor kay Sara yan. Kung mapapatalsik pa nila, which we believe hindi po mangyayari yan, hindi nga natin wala kinikilalang credible opposition walang credible leader sa opposition, so hindi po mapapatalsik si BBM. Pero ito po ay kumbaga sinasamantala lamang ng opposition yung kamahalan ng bigas na hindi na ipapatupad ni BBM yung kanyang pangako ng 20 pesos ang kilo ng bigas, bagkus maabot na rin sa 60 pesos. So ito ay gagamitin bilang kahinaan sa bahagi ni BBM, at hindi lang kahinaan, sasabihin na kaya ito nagiging ganito kamahalang bigas sa dahilan ng matindi ang korupsyon sa administrasyon. So ito ay hindi rin dapat baliwalain ng administrasyong BBM. Dapat tingnan at magsikapan na talagang ay baba ang bigas sa 20 kilos sa 20 pesos ang kilo, at yung iba pang bilihin ay mapababa sapagkat ito ang gagamitin bilang panlaban ng mga oposisyon kay BBM upang siya ay hindi umabot sa 2020. Tulad na sinasabi natin po, tingnan din yung sinasabi ni Maharlika na baka namamaniobra
ni Lisa, First Lady, ang ating Pangulo. Sapagkat ang unang naging issue din kay Ferdinand Marcos Sr. ay ang pagiging maluho di umano at pagiging korap ni Imelda Marcos. At ngayon, nauulit yung issue na yan. Pinalulutang ni Maharlika, kaya ganito ang takbo ng pamahalaan ni PBBM sapagkat korap si Lisa at si Lisa ang nagmamaniobra sa kasalukuyang administrasyon. So ang mga bagay na ito ay dapat din po tingnan ng administrasyon. At inuulit po natin na itong si Cabuño na kung titingnan mo sa kanyang mga vlog, ang ipinaglalaban niya ay katotohanan di umano at interest ng mga Pilipino. Yan po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay hindi totoo. Personal interest po ang pinaglalaban itong kainso na ito, insurrecto na ito. Siya para po siyang kumbaga isang vlogger na kunwari nagsusulong ng katotohanan, pero ang totoo pansariling interes ang kanilang isinusulong sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa kasalukuyang administrasyon upang pumalit leader si Leni Robredo, kung saan si Leni ang naging Pangulo, sila naman ang nasa pisto. Magkakaroon ito ng mataas na posisyon sa panghalaan ni Robredo. Kaya ito pong si Cabuño, si insurrecto na ito, ay sa atin pong paniniwala at sa atin pong evaluasyon sa kanya, ito po ay taksil sa sambayanan. Ito po ay karintulad ni Ninoy Aquino, magaling magsalita, pero sa likod niyan po ay kapahamakan sa bayan ng Pilipino. Maraming po salamat at magandang araw sa ating lahat.